Can you subscribe? Thanks. Isang lalaki ang nakaligtas sa napakadelikadong insidente. At siya lamang ang nakaligtas, kaya't madami ang bumabatiko sa kanya, at may isang lalaki ang nagpakita sa pangyayari, at wala itong dalang armas, dahil kamay niya lang ang gamit niya. Sa isang madilim na ilog nakahuli ng praying mantis ang isang binatilyo. Sa paaralan may isang bata na inutusan ng kanyang mga kaibigan upang labanan ang isang high schooler. Ayon sa tito ng bata, na nasa paaralan daw na ito ang isa sa pinakamalakas na high schooler. Pagkapasok ng bata nakita nito ang mga delinquents, tinanong siya nito, at dahil sa sobrang takot nga niya kinuha niya sa kanyang bulsa ang kutsilyo, at pinagtawanan lang siya nito. Ayon sa bata na ilabas daw nila ang pinakamalakas na tao nila sa paaralan na ito. Pagkaalis ng bata sinabi niya sa mga kaibigan niya, na mag-antay daw muna siya at pupunta siya sa Tama River. Pagkatapos ng klase nila pagkahapon pumunta sila sa Tama River, upang hanapin ang pinakamalakas. Nandito na nga ang pinakamalakas na high schooler. Dumating na ito at lumapit sa mga bata. Hindi tumakbo ang bata kagaya ng mga kaibigan nito. Kinuha ng bata ang kanyang kutsilyo, at biglang nagpakilala sa kanya ang pinakamalakas, bilang si Baki Hanma. Nagpakilala din itong bata, bilang Rumina. Ayon kay Baki na kung gagamit ba daw ng kutsilyo si Rumina, at tila nagbagong anyo daw si Baki pagkatapos nitong maghubad ng damit, dahil ngayon pa nga lang daw nakakita si Rumina ng mga ganitong muscles. Ayon kay Baki na siseryosuhin niya ang laban na ito. Nanginginig na nga si Rumina ng mag-fighting pose na si Baki. Hindi daw inakala ni Rumina na hindi siseryosuhin ni Baki. Subalit mukhang seryoso ito. Tinanong ni Baki na kung marunong bang lumangoy si Rumina, at sa isang idlap lang nawala agad si Baki, at hinampas nito ang puwet ni Rumina. Tumalsik ito papuntang ilog. Pagkaahon ng bata sinabi ni Baki sa kanya, na magkaibigan na daw sila simula ngayon. Sa buong buhay daw ni Rumina ngayon niya lang naramdaman ang pagiging lalaki. Ayon kay Baki na ang buong lakas daw niya ang ginamit niya upang paluan si Rumina. Nagpakita ang isang kapitan na si Captain Stridham. Pinaalam ng kapitan na ang tatay ni Baki ay nakapatay nung higanteng elefante, na parang sinaunang halimaw, at sa pagkakataon na ito, alam na ni Baki na siya na ang susunod na makakalaban ng kanyang pinakamalakas sa lahat na tatay. Ayon kay Baki na isa lang daw itong simpleng away ng mag-ama. Sinabi ni Baki na hindi daw dapat manghimasok ang kapitan sa problema ng iba. Habang papaalis na nga ang kapitan, sinabi nito na gusto niyang manghimasok dahil kapag nag-away ang mag-ama, parang magkakaroon ito ng away sa pagitan ng dalawang bansa. Umalis na nga ang kapitan. Tinanong ni Rumina na kung ang tatay ni Baki ay nakatalo ng higanteng elefante, kaya ba daw ni Baki sabayan ang tatay niya? Sagot ni Baki na hahanap daw siya ng kalaban na mas malakas pa kesa sa higanteng elefante. Habang nagsa-shadow boxing si Baki, sinabi niya kay Rumina na kung gusto ba daw nitong manood, dahil lalabanan daw niya ito ngayon. At parang hindi lang daw ito basta-bastang shadow boxing lang, dahil napakaseryoso ni Baki. Nakikita nga ni Rumina ang kalaban ni Baki, at isa itong boxer. Ito nga ay walang iba, kundi ang World Undisputed Mike Tyson. Nakikita daw ni Rumina ang kalaban ni Baki na Mike Tyson Prime, natamaan ng body blows si Baki at uppercut. Kahit nga shadow boxing lang ito, nagkapasa nga si Baki at damyugo ang ilong nito. Tinapos na nga ni Baki ang kanyang warm-up, sinipa nga niya ang kanyang kalaban. In-explain ni Baki sa mga bata ang shadow boxing, at kung paano mag-imagine ng mga bagay at gawin ito na parang totoo. Pagka-uwi ni Baki sinabi niya na nakikita din daw ni Rumina ang kalaban kanina ni Baki. Kaso warm-up lamang iyon para kay Baki. Hindi makapaniwala ang bata. Sinama ni Baki ang bata sa kanyang hideout. Napansin ng bata ang mga graffiti na nasa pader, at puro itong pang-iinsulto kay Baki. Dahil hindi nila kayang labanan si Baki na harapan, kaya't purong pang-iinsulto na lang ang ginawa ng mga kalaban ni Baki. Pagkapasok sa kwarto nag-stretching si Baki. Kweninto ni Baki ang storya patungkol sa kanyang tatay kay Rumina, na kahit may galit sa puso ni Baki ay tila proud pa din ito sa kanyang tatay. Tinawag ni Baki si Rumina at tinuro nito ang basement. Pagpasok niya dito nanibago siya, dahil hindi ito pangkaraniwan na basement lang. Tapos sinabi ni Baki na,
tinanggap na si Baki bilang susunod na kalaban ng kanyang tatay. Sinabi nito na pinatumba lang niya ng walang kahirap-hirap ang isang higanteng elefante. Kaya't sino kaya ang kakalabanin ni Baki? Nag-fighting pose na nga si Baki at bigla itong natamaan ng kung anuman. Ayon kay Baki na may nahanap na siyang mas malakas pa sa higanteng elefante, at nandito nga iyon sa mesa. Lumapit si Rumina at nakita nito ang isang praying mantis. Ayon kay Baki na kung sa labanan insekto pa din ang pro, at walang binatbat ang mga malalaking hayop, kweninto ni Baki ang mga advantage ng mga insekto, na if ang size ng mga insekto ay kagaya ng tao, sisiw lang sa kanila ang mga tao, kaya't dito napapasok ang praying mantis. Masasabing pro fighter ang mga praying mantis. Noong unang panahon sa China, mayroong silang martial arts move na tinatawag na praying mantis hook, masakit, kumakapit, kumakagat, at brutal. Class fighter sila, wala silang kahit anong kahinaan, perfect fighters. Kung isipin mo na sila, madali sa kanilang tumalo ng African elephant, isipin mo kung 100 kilos sila, kaya nilang pumatay ng African elephant. Ayon kay Rumina na maliit lang daw ito, sabi ni Baki na papalakihin niya ito kagaya nung nilabanan niya si Mike Tyson. Kaya din daw ni Baki labanan ang praying mantis na malaki, gamit lang ang shadow boxing skills nito. Nag-post na nga dito si Baki, nanood si Rumina, sinipa ni Baki ang mantis, gumanti ito, kinabahan si Baki dahil, kahit siya hindi makita ang kalaban niya, tumangala si Baki, umatras si Baki sa atake ng mantis, sinipa ni Baki ang mantis, subalit hinawakan nito ang binti niya, sinubukan mang laban ni Baki, at tinamaan niya ng tuhod ang mantis, clean hit ito, subalit tumalsik sa pedir si Baki. Yung ordinaryong martial arts hindi uubra laban sa praying mantis, unti-unting nagbabago ang galaw ni Baki. Hindi alam ni Rumina na kung anong klaseng martial arts ang ginagawa ni Baki, pero patuloy si Baki na nagpa-practice sa luma at masikip na basement, mag-isa siyang umaatake at sumasalag sa mga atake ng mantis na hindi naman totoo. Pinanood at inaanalisa ng mabuti ni Rumina ang mga galaw ni Baki, unti-unting nabubuo ang praying mantis na kalaban ni Baki. Subalit nakikipagsabayan pa din si Baki sa mantis, sobrang bilis ng mga galaw ni Baki, tinamaan ng high kick ang leeg ng mantis, akala ni Rumina na na-knockout na ni Baki ang mantis, subalit tumalsik si Baki sa taas, na-realize ni Baki na walang laman yung utak ng praying mantis, kung tao ang sinipa ni Baki sigurado na napuruhan na ito, kaya't walang mapapala kung palaging tatamaan ni Baki ang ulo niya, kaya't sinakal niya ito. Nagulat si Baki dahil noong nasa likod na siya ng mantis nakikita pa din siya nito, at hindi lang iyon, napakaliks din ng mantis, kakainin na sana siya, pumipigla si Baki, subalit sobrang lakas ng mga braso ng mantis, nakaalis si Baki dahil sinipa niya ito sa mukha. Ayon kay Baki na mapasino man ang makaharap niya, hindi siya mag-aalinlangan. Sinuntok nga nito ang mantis, at sobrang tigas nito, sinipa niya ulit ito, parang gawa ito sa bakal, pero hindi pa din susuko si Baki. Nag-uppercut si Baki, walang talab, hinawakan ni Baki sa braso at nilock niya ang braso ng mantis. Lalaban si Baki kahit walang kahinaan ang kalaban niya, babaliin na niya sana ang braso ng mantis. Subalit sa sobrang lakas nito hinagis siya sa salamesa, duguan na nga si Baki. Ayon kay Baki na hindi daw gagana ang martial arts sa kalaban niya, sinubukan ni Rumina pigilan si Baki, subalit hindi ito nakikinig sa kanya, at mas lalo lang nag-intense ang basement, inatake nito si Baki, nakailag si Baki, sobrang dami ng mata ng mantis at nakita nito si Baki. Hindi na mahalaga kung saan nakaharap ang mantis dahil sa mata nito, wala itong blind spot, sinuntok ni Baki ang mantis sa leeg, umatras ang mantis, napansin ni Baki na parang malabot ang bahagi na nasa leeg ng mantis. Sinubukan ni Baki ang praying mantis pose, sinubukan niya ito kung gagana, sinubukan ni Baki ang mantis hook sa leeg ng mantis, natamaan niya ito ng mga ilang beses, at hindi siya natamaan ng mantis, umatras ang mantis dahil sa kung anong dahilan. Ayon kay Rumina na parang malapit na matatapos ang laban na ito, pinaalis siya ni Baki, at inatake ng mantis si Baki, umatras si Baki, akala ni Baki na isa itong perfect fighter, subalit may nakita si Baki na vital spots, inatake siya ng mantis, tumalon si Baki at inatake ni Baki ang leeg nito,
Umatake ulit ang Mantis. Umilag si Baki. Sinipa ang muka ng Mantis. Sinipa ang tiyan ng Mantis. Natamaan ang leeg. Gumanti ang Mantis. Mahirap nang tamaan si Baki. Nag-combo attack si Baki. Nasipa ulit ni Baki ang leeg ng Mantis. Ngayon natatakot na ang Mantis kay Baki. At naging kampante na ito. Ayon kay Baki na kapag nakita na niya ang kahinaan ng kalaban, wala na daw silbi ang laki nito, at natapos na nga ang laban ni Baki, kaya't nakita na niya ang tunay na Mantis, at binalik ni Baki ang Mantis sa loob ng glass, at walang duda na si Baki nga ang panalo sa laban na ito. Sa isang malaking bahay may isang guest, na masayang lumangoy sa kanilang pool, isang pool na sobrang lakas ng alon, na kahit isang Olympic swimmer ay hindi ito kayang languyin. Pero naiiba sa lahat ang guest na ito, dahil siya lamang ang kayang mag-enjoy sa ganitong klaseng pool. Hindi daw ito makita ni Captain Stridham. Sinabi ng nag-aasikaso na nandito sa gitna ang kanilang guest ak biglang tumalon at enjoy na si Yuhiro Hanma. Kanina pa daw ito sa tubig, ngayon pa nga lang ito umahan. Ayon kay Yuhiro, na nasa bakasyon pa daw siya. Ano ba daw ang kailangan ng kapitan sa kanya? Kweninto ng kapitan na tinalo ni Baki ang isang 100 kilograms na praying mantis. Hindi may kakaila na makakaya ng ibang hayop ang isang mantis. Talagang kakaiba daw talaga ang binatilyo na si Baki. Ayon kay Stridham, dahil sa sinabi ng kapitan, nagseryoso si Yuhiro, at sinuntok nito ang lamesa, at grabe ang tawa sa kanya ni Yuhiro. Ayon sa kanya na kung ano pa man daw ang iniisip o natatalo sa isip or imagination lang ito, mananatili pa din itong hindi totoo. Mas may kwenta pa daw labanan ang mga tuta kesa sa mga walang katotohanan. Sa Dallas, Texas, may isang presidente na nais pumunta sa isang lugar na madaming tao, madami ding security. Ang president, nais nitong pumunta sa mismong lugar, subalit naputol ang linya ng balita. Bumalik bigla ang linya nila, subalit wala na dito ang president. Isang kidnapang ang nangyari. May isang Japanese na binatilyo ang kumuha sa kanilang president. Nagtatago nga ang salarin sa isang gusali. Nakaupo nga dito sina Baki at president. Ayon sa president na alam ng binatilyo na ito na kung ano ang ginawa niya na kidnapping, at isa itong krimen, pinalibutan na nga ang building. Wala daw itong problema kay Baki dahil nais naman niyang magpauli. Gustong makulong ni Baki sa Arizona State. Nais nitong matagpuan si Biscuit Olivia. Ayon kay Baki na kung hindi daw ito tutuperin ng president, sasaktan daw siya ni Baki. Wala na daw magagawa ang president kaya't susuko na ito. Binigay ni Baki ang telepono sa president, ipaalam na daw niya ang mga nangyayari sa kanyang mga security. Nilabas na nga si Baki sa gusali at kinulong ito, pamuta sa husgado, at patungo na ito sa kung saan siya ikukulong. Pinasok na nga si Baki sa pinakadelikadong presinto na kung saan ang mga mapanganib ng mga prisoner lamang ang nadoon. Pagpasok ni Baki sinuri sila ng mga guard, sinuri nila ang katawan, at pagkakakilanlan ni Baki, narinig ng isang chef na nais ni Baki makita ang isa sa pinakamalakas na kayang lumabas o pumasok sa loob ng presinto. Ito ay si Mr. Unchained. Dinala nila si Baki kay Olivia. Sobrang higpit nga ng security sa presintong ito, halos lahat ng pintuan may security code. Pagkalagpas nila ni Baki dito, nagulat si Baki dahil may isa pang kwarto na sobrang sosyal. Hindi mo maakala na party pa din ito ng presinto. Pinagtataka ni Baki ay kung bakit sobrang halaga ng pakikitungo nila kay Olivia. Dumeritian na nga si Baki. Pagkabukas ng pinto na sa lubong nito si Olivia, sobrang laki at muscular nito. Masaya daw si Olivia dahil binisita siya ni Baki. Nais nitong paupoin si Baki. Nalaman ni Olivia ang plano ni Baki na nais siya nitong labanan. Dahil alam ni Olivia na lalabanan na ni Baki ang kanyang ama, kaya naman gustong gamitin ni Baki si Olivia upang mag-practice ito. Pinaalam ni Olivia na madaming tao ang gusto siyang pabagsakin. Subalit pinaalam niya na siya ang number 1 sa prison na ito. Kaya't parang isang bag ito lang si Baki na nais subukan ang katulad niya. Ayon may Baki na sobrang taas daw ng kumpiyansa ni Olivia, tumayo bigla si Baki. Ayon sa kanya na hindi ito about sa boxing, tungkol ito sa pakikipaglaban. Ang mali daw na ginawa ni Olivia ay hayaan si Baki na makapasok sa silid niya, at biglang sinuntok ito sa muka ni Baki. Nagulat si Baki dahil parang wala lang kay Olivia ang suntok niya. Ayon kay Olivia na mag-relax lang muna si Baki.
Dahil may kakalabanin pa daw si Olivia sa mga susunod na araw, ang kakalabanin niya ay ang number 2, makikilala daw ito ni Baki pagdating niya sa kanyang kulungan, ipapaalam daw kay Baki ang mga rules and regulations sa loob ng presinto at silda. Pagkapasok ni Baki sa silda niya, nakita siya ni Mike Tyson, ipapaliwanag daw ni Mike Tyson bukas, kaya't matulog daw muna si Baki. Ayon kay Baki, "Nahoy Mike Tyson, ibig sabihin ba nito, ikaw ang number 2 dito?" Sabi ni Mike, na kahit sa best of 10 hindi nakapasok si Mike sa mga malalakas sa presinto, dahil isa pa wala naman siyang pakialam sa mga rangkang, may tumapik sa balikat ni Mike Tyson, ayon dito na kung hindi pa daw ito titigil sa pakikipag-usap, lagot siya kay number 2, ayon sa tatang, na natutulog na daw ang number 2, subalit nakikinig pa din ito kahit natulog na siya, at may biglang isang higanti na sinabi kay Baki na pumunta daw ito sa hallway. Lumapit sa cabinet ang higanti at tinawag si Mr. Second, hindi makapaniwala si Baki, na ang isang taang Mr. Second, tinanong ni Baki na kung matalo niya si Mr. Second, ibig sabihin siya na ang susunod na number 2. Nagulat ang mga kasamahan nila sa silda. Abangan ang part 2. Sa isang silid, habang nag-uusap ang mga prisoner, may isang guard ang sumigaw sa kanila, na bilisan daw nilang lumabas, lahat ng preso ay pinalabas sa kanilang mga silda, nagbilang ang mga prisoner, at sabi ng guard, na mga walang silbi daw silang lahat at kung mag-uusap at magsesalita sila, babarilan daw sila ng mga guard, kapag nilabag nila ang mga bawal, isipin daw ng mga preso na pinanganak silang bobo. Napansin ni Baki ang isang preso na palakad-lakad lang, at hindi ito nakatayo. Sinabi ng guard na ito na ang kanilang bagong buhay. Napansin ni Baki si Mr. Second na kinuha nito ang sigarilyo ng isang guard, at sinindihan niya ito at parang wala lang sa guard ang ginawa niya. Ayon kay Baki na impossible nagyosi pero hindi man lang ito sinita. Lumapit si Mr. Second kay Mike Tyson, tinanong ito na kung ano ang agahan nila. Sagot ni Mike ay pork and beans daw, at agad itong sinapak ng gwardya. Sinapak niya ito, nagulat si Baki, at pinapunta na sila sa cafeteria, kumain na sila, nakakapagtakang kumikilos ang mga guard na para bang hindi nila nakikita ang ginagawa ni Mr. Second, siya lang ang namumukod tanging may kaya gumawa ng kung ano ang nais nito, wala miski isa sa 1,000 mga priso ang nagrereklamo dahil iba ang pagkain niya. Sa oras na ito, tumayo si Mr. Second, at lumapit ito sa guard. Sinabi niya na kung isang bagong baril ba ang nakita niya sa guard. Kinuha niya ito ng sobrang bilis, natatakot na nga ang guard, at biglang tinutok nito ang baril sa ulo niya, at agad niya naman itong binalik sa guard. Pero ang nakakagulat ay ang ginawa sa harap ni Mr. Second, ayon sa tatang na parang hahamunin daw ng malaking tao na ito si Mr. Second. Ayon sa tatang na may alam daw ito sa sumo wrestling, at sa ilang araw lang lumipat siya sa mixed martial arts, at agad ito na naging champion. Gamit lamang nito ang kanyang pambihirang lakas kaya't nakulong siya dahil sa pakikipaglaban sa kalye. Nagsalita bigla ang malaking tao na ito, sabi niya na kung ang nasa harap ba daw niya ang tinatawag na Mr. Second. Ayon sa kanya kung siya ang Mr. Second, siguro tatawagan niya ang kanyang sarili bilang Mr. First, dahil nahirapan sa paggamit ng kutsara hinati niya ito, hindi may kakaila na malakas din talaga ang tao na ito, pinakita ni Mr. Second ang isang kutsara, tignan daw ito ng malaking lalaki, ayon sa kanya na sobrang flexible daw nitong kutsara, at sobrang lambot, at bigla niya itong tinupi-tupi, dahil dito hinagis na ng malaking lalaki ang lamesa, at nagka-ketchup nga yung mukha ni Mr. Second, nagulat ang mga tao. Tinutukan ng baril ang lalaki, subalit pinigilan ito ni Mr. Second, ayon sa bigman kung gusto daw ni Mr. Second talunin ang kagaya niya, gamitin daw nito ang tunay na lakas, wag yung peking magic. Ayon kay Mr. Second na ang pagkain ang pinakahinihintay ng mga preso, at inagaw daw ng bigman ang pagkain sa kanila, isa daw itong krimen, at agad na kumuha ng baril si Mr. Second, at inabot nito sa bigman. Ayon dito na maganda daw ang naisip ni Mr. Second, binigay daw ni Mr. Second ang baril sa kanya, kaya wala na itong palusot kung matalo siya, agad itong ni-reload ni Mr. Second, kinuha ang kamay ng lalaki, at ipinahawak ito sa kanya, ayon kay Mr. Second na hawakan daw niya ito na mahigpit, at iputok niya,
Nabigla ang bigman. Ayon sa kanya na kung sa tinjan daw ba ni Mr. Second hindi niya ito ipuputok, sinubukan nitong hatakin ang gatilyo, subalit hindi ito pumutok, at biglang sinipa ni Mr. Second ang bayag ng bigman, at sobrang sakit nga nito. Ayon kay Mr. Second na ngayon araw ay magandang mamatay, ayon sa bigman na kung ano ang ginawang style ni Mr. Second, sinagot siya nito na ang style na ginamit niya ay sumo wrestling, hindi daw kaya ni Mr. Second kung sumo wrestling ang pag-uusapan, subalit pumayag ito sa bigman na kung gusto niya ito. Pinaalam ni Mr. Second na gagamitin daw nila ang gym pagkatapos kumain. Pagkadating nila sa gym, may 3 guard ang nais magbantay, at nagsimula na nga niyakap nga ni Mr. Second ang lalaki. Sinubukang buhatin ng lalaki si Mr. Second, subalit hindi daw nito kayang mabuhat. Impossible daw na mabuhat niya si Mr. Second, dahil alam daw ni Mr. Second ang kanyang gagawin, at sinamapal nga niya ang tinga ng lalaki, kumuha ng buhok, at pinasok ito sa tinga ng lalaki, at biglang hinatak, at natamba nga ang bigman na ito. Ayon dito na hindi daw ito basta-bastang magpapatalo, sinubukan nitong umatake, subalit tatamba ulit ito. Umalis na nga si Mr. Second, at nagyosi palabas. Lumapit ang isang guard at tinutukan nito ang ulo ng bigman. Ayon dito na kung ano ang ginagawa nito sa gym ng mag-isa, at binaril niya ito sa ulo. Pagkabalik ni Mr. Second sa cafeteria ay nandito pa din si Baki. Ayon kay Baki na alam na daw niya kung bakit ito tinawag na Mr. Second, dahil siya ang pangalawa sa pinakamalakas, at malapit na daw magtatapos ang panahon ni Olivia bilang Mr. Unchained, dahil dinadaan na lang daw ni Olivia ang lahat dahil sa lakas niya, at sinabi niya kay Baki na sobrang dull-dull daw nito, at hinampas si Baki. Subalit nakuha niya agad ito, at ginaya niya ang ginawa kanina ni Mr. Second sa kutsara, at pinalibutan si Baki ng mga guard, kaya't nilagay siya sa ibang silid, at iba ang pagkakaposa sa kanya, at dahil kainan na, binuksan ng tatang ang silid ni Baki, at dumawla ito ng pagkain. Ayon sa tatang na mahirap daw ngayon sa sitwasyon ni Baki upang ganamit ng kamay niya, kaya't ang tatang na lang ang nagpakain sa kanya. Kweninto ni tatang kung sino nga ba si Mr. Second. Ayon dito na isa din itong presidente ng di gaanong kilala na bansa. Ang ginagawa noon ni Mr. Second na pagiging pirata at hinaharang niya ang mga barko na may pasahero, at kinukuha niya ang mga pera at alahas ng mga pasahero, at noong 17 years old nito, nakita niya na inaalila ang mga kalahi niya, kaya't nagpa siya na ito, dahil ang presidente ng Amerika ay ayaw na ayaw sa mga taong tulad ni Mr. Second, inutos nito na bombahan ang isla ni Mr. Second, at biglang dumating ang isa sa mga tauhan ni Mr. Second. Pinaalam nila na kaya nilang mang-hijack ng mga eroplano, kahit hindi gumagamit ng armas, at pinapanood nito ang isang video sa president. Nagulat ito dahil nasa harap daw ng bahay niya si Mr. Second. Papasok na daw ito sa bahay. Pagkapasok nito nandoon ang asawa ng president, at mukha itong takot. Pinakita nga ni Mr. Second na kaya nitong pasukin at parang wala lang sa kanya ang Secret Service ng President of America. Tinanong ni Baki na kung bakit nakulong si Mr. Second. Ito ay dahil sa gusto nitong talunin si Mr. Olivia, at katulad din ito ni Baki. At habang nagkukwento ang matanda, may biglang pumasok sa silid ni Baki na guard, at ayon dito na mukhang nag-enjoy daw sila sa pakikipagkwentuhan nilang dalawa, at biglang hinampas nito ang kuko ng matanda. Ayon dito na bawal daw makipag-usap, tinutok ni Tony sa matanda ang isang baton, at biglang tumalsik itong sombrero ng guard. Ayon kay Baki na ang guard daw ang paparusahan. Walang mangyayari kapag sinaktan nito ang matanda. Nais nitong isisi kay Baki na si Baki daw ang nagpasimula ng gulo, at inosente daw ang guard. Hahampasin na sana niya si Baki subalit, sinipa ni Baki ang guard, kaya tumalsik ito palabas ng silid. Hinampas-hampas pa ito ng guard, subalit hindi niya nataman si Baki. Sinipa-sipa nga lang ito ni Baki. Muntik na sana itong mahulog, subalit kahawak ito kay Baki, kaya't hinatak niya ito pabalik. Nagulat ang guard dahil akala niya hahayaan lang ni Baki na mamatay siya, dahil sa sinabi ni Mr. Second na kahit ano pang gawin ni Baki walang kapalit ang iyon, dahil isang kano ang guard. Ayon sa guard na wala daw siyang ire-report, pagkatapos ni Baki makulong na mag-isa, binalik na ito sa regular na kulungan. Dito nga ay nagtatrabaho si Baki.
Inatasan siyang maglapag ng pundasyon sa 100, at kasama nga ni Baki si Mike Tyson, at sabay silang dalawa na kumain. Pagkatapos ng trabaho, nais ni Mike maging world title na undisputed heavyweight title, at may inutos nga na mga tao ang chairman, upang patayin si Mike Tyson, at hindi na ito makabalik sa pagbaboxing. Dito nga ay pumasok na nagtatlong na siyang papatay kay Mike Tyson. Kahanga-hanga ang kombinasyon nila, mayroon na silang reputasyon, at dinala na nga nila si Mike Tyson sa isang field. Ayon kay Mike na hindi ito nakakatawa, ayon sa tatlong kumag na ito, ang kahinaan daw ni Mike Tyson ay ang kanyang muscle mass. Ayon kay Mike Tyson na mukha daw mga amateur ang makakalaban nito. Ayon sa mga lalaking ito na hindi daw sila mga amateur, may mga experience na sila sa mga martial arts. Pagkatapos nito ay inatake na nila si Mike Tyson, sinapak na ito ng isang kumag, at sinipa nga nila ang footwork ni Mike Tyson, at sinampal nga yung mukha niya. Dahil dito pinagtulungan nila si Mike Tyson, at dahil sa sobrang sakit nito, sumigaw si Mike Tyson. Hinabol ni Mike Tyson ng isang kumag, subalit hindi niya ito naabutan. Pagod na si Mike Tyson dahil sa kakatakbo. Ayon kay Mike Tyson na ano bang ginagawa nila, pakikipaglaban daw ba ang mga ito, at biglang sinipa nga yung likod ng ulo ni Mike Tyson. Dito nga ay pinagtulungan nila si Mike Tyson, at parang hindi nga ito nakaganti. Panay sigaw panay sipa sa mukha, may dugo na lang lumalabas sa mukha ni Mike Tyson, at yumuko na nga ito, tumakbo ito. Pagkatapos ni Mike Tyson pumunta dito sa corner, at pinakita nga niya ang kanyang peek-a-boo style, naisip ng tatlong kumag na ito na gumamit din sila ng boxing. Abangan part 3. Pagkatapos tamaan ni Rivero ang mata ni Unchained, inatake niya ito ng takedown, at hinagis pataas. Ayos lang naman ang lagay ni Oliva, subalit nag-iba din ito ng pagkakahawak sa panyo. Ayon sa girlfriend ni Oliva na napakasagwang tignan ang mga nakita nito, at biglang sinipa ni Mr. Second ang muka at sinuntok ang leeg ni Oliva. Ayon kay Mr. Second na dapat ganito daw ang hawak nila sa panyo, agad namang siniko niya si Oliva. Hinihila ni Mr. Second ang panyo upang mawala sa pagkakahawak si Oliva. Grabe na nga ang grip nito sa panyo, at sinampal nito ang muka ni Oliva at na-headbutt niya ito. Inatake pa nga ni Mr. Second ng mga ilang beses si Oliva, subalit iba ang iniisip ni Oliva, tungkol nga ito sa kanyang girlfriend na naboboard na dahil sa kanya. Inatake ni Mr. Second, at biglang sinabi ni Oliva na hindi na siya nakakurot pa sa panyo, samantalang si Mr. Second ay nakahawak pa din dito. Ayon kay Oliva nahahayaan na lang daw niya ito sa palad niya, ang Gilberto style, ang hotel na nagmula sa si Gilberto, ang pinakaunang foreigner nagpatayo ng malaking luxury hotel sa Paris noong taong 1947, naging matunog ang pangalan niya at nakuha niya ang papuri ng napakaraming turista at pati na din ng mga taga doon. Ngunit meron pang isang katauhan ang lalaking ito, alam ng lahat na isa siya sa miyembro ng mafia. Sa dulo ng taong 1961 na lamang may bayad mula sa mga kasamahan niya, kaya't nagpa siya ng organisasyon nila na tulad ng parusang kamatayan. January 4, 1962, hating gabi sa ilalim ng bilog na buwan sa kagubatan ng Pulo, pinalibutan siya ng mga machine gun upang ipataw ang parusa sa kanya. Ang estilo ng pagpatay, hawak sila sa magkabilang dulo ng panyo at maglalaban. Kung sino siyang makakabitaw sa panyo ay mamatay ito. Ang laro ng loser-lose, kung saan ang unang taong bibitaw sa panyo ay talo at babarilan. Pero sa paghawak pa lang ng panyo kitang-kita dahado na si Gilberto. Ang magagawa na lang ng 70-year-old ay patong sa palad niya ang panyo. Ibig sabihin alam niya na ang resulta sa simula pa lang, walang himala nang sasali pa sa kanya babagsak siya sa isang suntok, at agad naman itong pinaputukan ng mga kasamahan niya kaya siya namatay. Pinatong din ni Mr. Second ang panyo sa palad niya, at agad namang inatake si Oliva. Nagsusentukan na nga ang dalawa, at nasipa ni Mr. Second ang bayag ni Oliva. Hinawakan ni Oliva sa ulo si Mr. Second, at hinampes niya ito sa lupa. Subalit nasa taas ng palad pa din ni Mr. Second ang panyo. Ayon kay Baki na kahit saan daw ito tignan ay tila naglalaro lang naman sila ng panyo. Malaking kalokohan daw ito at mukha silang tanga, at biglang umalis si Baki, at biglang hamangin, at ngayon nga ay nagtutulonggan sila upang hindi matanggal ang panyo. Biglang napansin ni Oliva na may sumiping dito sa girlfriend niya, ito nga ay si Baki.
Nagalit si Oliva at binitawan nito ang panyo na hawak nila Mr. Second. Sumigaw si Oliva at galit na galit ito. Kinutya nga ni Maria si Oliva patungkol sa kung paano ito makipaglaban, kaya't walang duda na nakatulog na si Baki dahil sa board ito sa laban nilang dalawa, at hinalikan nga ni Maria ang ulo ni Baki, at agad namang sinipa ni Mr. Second ang muka ni Oliva. Sinampal niya ito sa tinga. Kumuha ng buhok, pinasok ito sa tinga ni Oliva, subalit hinawakan nito ang braso ni Mr. Second. Sobrang higpit nga nito at na left hook na sampal si Mr. Second, tumalsik ito ng napakalayo, sumigaw na nga ang mga tao ng unchained, at nagpasalamat ito kay Baki dahil mahirap daw mapasaya si Maria, at biglang kumanta si Mr. Second, kumanta ito kahit nahihirapan siya, unti-unti itong tumayo, at ginawang marka ang buhangin sa mukha niya. Lumapit na nga ito kay Oliva habang kumakanta, tumakbo ito at sinipa ang tiyan ni Oliva, dahil dito natambo si Oliva, at iba na nga ang sigawan ng mga tao. Bumalik na si Oliva sa harap ni Mr. Second, at inatake na nga ni Mr. Second si Oliva subalit na counter ito ni Oliva sa muka at hinampas ito sa lupa. Dito nga sa bahay ng presidente dumating dito sina Yujiro. Nagalit si Yujiro sa presidente, at ang guard nga ng president ay walang magawa sa pagkakataong ito. Drain-up kick nga niya ang president palabas ng bintana, subalit nasadyap ito ni Yujiro. Sa loob ng presinto si Mr. Second ay nakahiga pa din, at tanaw-tanaw ang kalangitan. Unti-unting tumayo si Heievero at naalala niya ang mga kawawa niyang mga kababayan, naalala niya ang pag-iisa ng lahat, at bigla itong tumayo. Nagulat nga silang lahat at biglang nagpump na nga ang muscle ni Oliva, at biglang nagiba ang aura nilang dalawa. Lumapit si Heievero kay Oliva, hindi daw natatakot si Heievero sa kanya. Tinambo ni Heievero si Oliva at sinuntok niya ito. Nagulat si Heievero dahil may gusto daw bumati sa kanya, at ito nga ay ang presidente ng Amerika at humingi ito ng paumanhin sa kanya, at dinala nga din dito ni Baki si Yujiro Hanma. Ayon kay Heievero na kung ganito daw kaganda ang mga pangyayari, maaring isa itong panaginip, at biglang bumalik siya sa kanyang isipan, sinapak nga siya ni Oliva na sobrang lakas sa lupa. Nagulat ang lahat ng tao. Dito nga ay wala nang malay si Heievero, at ipabibat daw nila si Heievero ng may respeto. Ayon kay Oliva na hindi pa daw ito ang kanyang tunay na laki, pinipigilan niya nga lang ang muscles niya, at nagbiro nga si Baki. Ayon sa kanya na salamat pinipigilan mo lang pala ang sarili mo upang hindi kami mamatay lahat dito. Tinaas bigla ni Oliva si Baki, at nararamdaman ni Baki ang aura ng kanyang ama kay Oliva, kaya't umatras ito at humingi nga lang ng paumanhin si Oliva, at umalis kasama ang girlfriend nito. Kinaumagahan na wala na nga si Heievero sa silda niya. Sa isla nga ni Heievero nakabalik na ito at pinaalam ang nangyari na pagkatalo niya, at masaya naman itong nakabalik, dahil sinubukan niya lang naman labanan si Mr. Oliva ng isang buwan. Sa loob ng silda nga si Baki ay nais daw magpaangin or lumabas sa presinto, kahit 5 minuto lang. Nagulat ang mga priso, at biglang nagsorry si Baki habang inatake ang mga guard, at sobrang saya nga ng mga priso. Binaril nila si Baki subalit madali lang itong nakailag, sinipa ang pinto, at inatake ang guard. Pag-open ng pintuan na steel, nandoon ang chairman at nakaabang ang mga tauhan nito. Bumalik na daw si Baki sa loob, at nais daw ni Baki na maging Mr. Second.